May buntag yan, no? Sa para mga nasakit. Ang isa may buntag, no? So, karon ako ipadayon ang atong lesson about Calvinism and Arminianism. So, disclaimer lang, wala man natin nilasipalit ang God's total control. Tinuod ba na siya? No? Biblical man ang Diyos gamahanan, soberano, kabuot, nagtakda sa tanang utang. At the same time, we also believe that God is not just sovereign, He is also a loving, kind Father, no? Baga, nag-exist ka ng duwa sa Biblia. So, di na ito pwede separate na. Tungod kay tinuod na. Even though atong mga pildi sa pagpangatarungan ang mga Calvinism, sa mga verse nga ilang ipanggamit just to, you know, just to prove na sila sakto ang ilang systematic theology. Dili niya po ma-deny ka matururan ng igsoon nga ang Dios gamahanan gyud. At the same time, He is a loving, kind Father, gracious. Dili na ni masuko. No, mo gani na free will tungod kay Dios. Siya ang Dios sa dugma. Dili na sa Dios wamugos. Yung bako ninyo. So, coexist ng dua. Di na ito pwede separate na. So, not here to misrepresent Calvinism or Arminianism, but pag ko naging kanis na Arminians at that, so we believe na free will, no? We simply say, call ourselves as non-Calvinist. Ang upat, itawag nila ng kabalingon nga provisionist. Dagang mga term na against Calvinism nga dili ginahan nga tawagon ng Calvinism o kay dili tanan interpretation ni Arminius Galcubus ilang giunan. So again, we are still in foundation of salvation. So mo ni no, before Calvinism systematic theology, it was just countered by this Arminianism. First 5 points nila, no? Free will. So, mo yun na. Dito mo yun. Not every points of Arminius is correct or consistent based sa lingwahe sa mga Hebreo. So, we believe in conditional election. We believe that kita talang giaton. No? Pero dili pasabot, lawas na ta. Tungod kay ang tinuod nga makaluwas sa tao is ang faith. So, we believe that irresistible and grace, pwede balibaran, pwede reject. And we believe that there are some who few nga persevere, some were not. So mo ni binaka controversial no para nato. So focus na sa Calvinism. Total depravity, no? Nagtuo sila nga ang tao daw sa pag-abot sa kaluwasan, ang Dios mo ikabuot, kung dili ikaw magbuot. Tungod kay nagtuo sila nga tao lagi dili lagi makaduol sa Dios. Isa pag itsahan pa na sa balita, hindi na mo response, so mo na ilang pasabot sa total depravity or total inability. So, dili ta mo yun, anak, nga dili ta maka-response. So, we believe na tanang tao na innate ability na to respond to God. However, mas more sila mupili sa dautan kaysa sa maayo. Kung nagingon ni God, the moment nga nakasala si Adam and Eve, yun siya nga makabalo ka mo unsay maayo, unsay dili. So pagpasabot, wala ang free will. So ano? Ang pagpagahay sa kasing-kasing, dili sa passive nga kinaiyahan sa tao, kung dili choice na siya. Imo nang pagpili. Ingon pa sa Hebrew nga ayaw paggahiya imong kasing-kasing, subot pasabot ikaw ang responsable sa imong pagpagahay sa kasing-kasing, dili ang Dios. So, balik tayo sa unconditional, sa next na, unconditional election. So, para nila, unconditional election is, doon na nagtakda ang Diyos nga pilion sa wala pagwatang kalibutan. Akong example lang yung mga tao ninyo. Nakita ninyo sila Aris, yung nagsubay sa dalan, paingon sa Diyos. Ang wala nakasubay, man yung mga wala napili. So, ako wala akong nakasubay ani, so pagpasabot, wala akong napili. So, man yung meaning sa unconditional election, no? Dipili ka na walay rason. So, usa sa mga strongest verses nga ilang gigamit is Romans 9:11-13. So, ato na ning i-debunk, i-diffuse. Nasabta nato nga ang pagpili kang Esau or Jacob, dili siya about salvation. It's about service, no?
sa giyon pa sa Genesis nga mga nakagduwa ka nasod mo ni si Esau, which is ang nasod nga mo yang kaliwat is ang Edom, ang kang Jacob is ang Israel. So nasabtan nato nga pagpili kang Jacob or Esau, dili siya individual nga gisgot sa kaluwasan, kundi nag-isgot isang national. Nagipili sa Dios ang nasod sa Israel, which is gikan sa linyada ni Jacob, o dili si Esau ang gipili. Tungod kay diya man moagi ang Mesiya sa linyada ni Jacob. Nganong wa man pud gipili ni God si Esau, kabalo man tang kay gibaligya na yung pagkamagbuwang. So ang iyang purpose ni Esau is dili tungod kay wa sa gipili, di na siya maluwas, no? Pareha man sila mga kaliwat ni Abraham, wala sa gipili, pero ang purpose ni Esau is to serve, no? To serve the younger brother, which is gibuhat sa mga Edom. Pero sa diyang ilang atake ang Israel sa ko ang Ginoo, manang pasabot nga gi-hate sa ni God ang si Esau, dili literal nga si Esau na, dili ang nasod nga Edom. Kay during that time sa Obadiah nga books, yan di sa ko ang Dios tungod kay ang Edom ilang atake ang Israel, dili si Edom ang literal nga gikasutan sa Dios, no? So sa Genesis wala man na sa na mention nga suko ikay ang Dios kang Edom ay kang Esau, dili sa Edom na. So hate doesn't mean literally hate ka. I don't like you. Makita ta ka, di mo ginani mo. Itsa naman so hate means you are choosing, no? Gi-devote nimo ang imong panahon, oras sa usa ka tawo or sa Dios kaysa sa ani nga butang. Munang hate, munang giyon Jesus nga hate your mother. If you don't hate your parents, then you are not my servant. Dili na sa literal nga hate, no? It's simply saying that mas i-prepare nimo nga unahon ang isa ka pinaka-importante nga butang kaysa sa uban. So ang Jacob, so sa Ephesians na ata nasabtan nga ang pagkapinili, dili man ang literal nga ipili ka sa Diyos sa wala pa nagsugod ang kalibutan. Ang predestination sa Ephesians 1:4, it means na the destination of those in Him is set beforehand in Him. What is si Christ? So kung imong ibutang imong pagtuo kang Christ, it means lagi yun na yun. He choose a plan, a sphere of salvation, Jesus Christ and His church. So anyone who willingly enters that sphere by faith becomes part of the elect. So nag-set naman ang Diyos ang plano. No, yan i-set naman yung plano, no? So baga sa ilang plano, kabalo naman ta nga pag yung plano gani dapat maka-set na daan asa na padulong. So yan ang plano sa Dios. Yang gi-predestine ang padulungan sa kinsa kadto nga muto kang Christ, mo ni ang inyong destinasyon. Mahimo ka mong holy and blameless, Ephesians 1:4, adopted to sonship. So saan man para ma-appeal ka sa pagpili, no? So simple lang, confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead and you will be saved. So dito sa Romans 8:29, nag-discuss man sa Romans 9:11-13, so balik ka sa Romans. So hindi po pasa ko unahon na kay ano ba o kani? Marami sila pero so Romans 8:28-30, diyon dali nga, we know that all the things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Muna yung verse 28. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. So sa Calvinism, so wala pa rin. So and we know, so again, no? So disclaimer, no? A text without a context is a pretext for a proof text. Kung gusto niyo i-proof ng text, mo na yung pasabot sa text, dapat kabalo ka sa context. So sa ba yung context, ano yung Romans 8:22?
So, ingon si Paul sa katauhan sa Romans during this time, no? Ang katauhan gina-persecute, ginatugis, gina-threaten, puno sila sa kahadlok ug kabalaka. So, daghang mga Christian sa Roma gipagpatay. And then Paul was just simply, give them encouragement. Padayon mo, no? Ngayon pa niya nga sa Romans 8:22, we know that the whole creation has been groaning, as in the pains of childbirth right up to the present time, no? So we wait eagerly for the hope of glorification. So grabe nga pag-encourage ni Paul, no? Sa pagpayundog sa katawan sa Romans nga sige lang, no? O gina ang tinuod nga alagad pag-antos. Ngayon pagit siya nga, the Spirit help us when we pray in our weakness with groanings. Verse 28, it is dayon sa verse 28 dayon, no? Tanawan ninyo, obserbahin ninyo, it is a shift to provide comfort for believers. So ang context sa Romans 8 is more on pag-encourage si Paul or pag-comfort niya sa mga believers. So kung gini iyang motibo, no? Wala ilain. So again sa 28 iyon na din. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, mula takin sa tignan na niya. So, how do we know? No? How do we know? Just look at all God has done for those who followed Him before. So, before ang Christianism, isa man ito nga grupo sa tao na unang nagsunod sa Diyos, isa nga kaliwat, sa Egyptoanon, Chinese, walain dumili ang mga Israel, no? So, for those whom He foreknew. So, past tense ang gigamit si Diyos. So, wala siya nag-isgot. Si Paul wala nag-isgutan. Wala siya nag-address sa mga katauhan na nasa Romans. Nahi nga grupo sa tao ang ipasabot ani nga foreknew. For those whom He foreknew. Kaning He, wali si God. He foreknew. So, batayin ninyo, no? Past tense. Follow up, anak nga mga verb is same ragapon, past tense. So all the verbs that follow are all always active indicative tenses, which indicates that the action of the verb has already taken. So sugod na, dagko pa lang daan, sa una pa na past tense. So sa una pa, nag-start, taking place with respect to the subject of the verb. So, and those, tanawin niyo ang ginamit ni Paul nga verb. And those after sa foreknew, kaya ang present sa foreknew kay kuan man, foreknown. And those He predestined, He also called, past tense siya. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. So, puro mga past tense, no? So, pasabot si Paul, wala siya nag-isgot sa tao, anak na time. Nasa'y gusto ipaabot sa katawan sa Roma. Kinsa man Kinsa ni sila. So, ang word nga foreknew sa Greek, foreknew, gitawag nga proginosko. So, in 16th century, no? Si Binigbangit, si Calvin, si Arminius, yung Yuan. And they were failed. Okay, ilang pag-interpret sa foreknew, i-base na nila sa filosofiya. Wala na nag-i-base sa unsay gid na ang lingwahe na dapat i-base sila sa unsay nasabtan sa mga Hebrew ana nga time. Sila ila man ang lingwahe, so sila ang mas nakasabot. Dili sila duwa, no? Para nila foresee, foreordain. According to John Piper, inyong kwan, inyong lolo, kailangan no? I do believe na isa sa inyo nyo, kapaginaw sa'yo. Pero kung makabalo, pag-bilis siya. No? Parang God question, yaman na. So, yun siya, duwa na ka-option, sa ibang pasabot sa foreknew. Yun siya nga, God foresaw our self-determined faith. Nakita ro sa Diyos ang atong self-determined nga pagtuo. And we remain the decisive cause of our salvation. God responds to our decision to believe. Kumbaga, nakita ro sa Diyos nga ikaw aris mo tuo sa iya.
Kung tungod kay nagtuo ka sa iya, nag-respond din ang Dios para sa imo. Para iya kay itakda kalwasan na nga oras sa tuig 2015. 2015 kana taon sa naman sa. Ano ba na pasabot ni John Piper? Nasa ikaduhang interpretation yun siya nga, God choose us not on the basis of foreseen faith. So wala daw nag-base ang Diyos sa kita niya nga nagtuo sa unahan. Kita niya sa 2015 na si Aris na nagtuo sa iya. But on the basis of nothing in us, He called us, and the call itself creates the faith for which it calls. So wala daw basihan ang Diyos ganong so wala daw siya basihan no? Sa ato. Basta nakita lang niya na nagtuo si Aris. So wala siya nga ditawag kay ka sa Diyos. Anak sakto ba ko? Siya nga magsabat. So ano man? So the false dichotomy nun si uban nga mga non-Calvinist no? Nga dili raman kani ang duha ka option sa pagpasabot nga for new sa verse 28 napaman dili raman katora nga duha ka option. Kaya ang pagpasabot sa pluginus ko isaon which is for new. Sabot na is formerly known or known before. So mga na ilan na ka sa una. Kung isa pa sa Aris, kailan ako na sa una. Kung ano sa una sa Aris, iwang, tumon, bulaw-bulaw sa buhok. Kung ano, masabot sa pulginos ko. Kailan ko mo sa una, kuwan ka, ikaw itong nakaigit sa elementary. Kung ano, pulginos ko. No? Nailhan na ka sa una pa. So maginig pasabot na rin for new. Mo ba ni ang pasabot ni Arminius nga gitanaw sa Dios ang corridor of time. Hindi sa nga daw pasabot. Nakita nila sa future ng tuo si Mervyn Harris. Tungod ana nagbuhat din sa plano para luwason ang mga tao ng tuo based sa iyang nakita sa future. O ana lugar. No? So sa lain nga sulat no Romans 11:2 chapter 2 verse 2. Gigamit po ni Purginos ko. God did not reject these people whom He foreknew. Foreknew, Purginos ko. Don't you know what Scripture says in the passage about Elijah? How he appealed to God against Israel. Kinsa may si Elijah asam nga timeline. During ba sa panahon ni Paul, panahon ni sa Old Testament, no? So pagpasabot ang foreknew sa Dios ani ang tao nga iyang gipasabot ani nga mga grupo sa tao is dili ang tao nga gipili niya sa wala pa nabuhat ang kalibutan dili ang mga tao sa Old Testament which is si Elijah part siya sa mga foreknew sa Dios or nailhan na sa una pa lang no? So ano nga abot na si Paul ani nga nailhan na nanaan para asa ang content is for this encouragement. Acts 26:5, they have known for a long time if they are willing to testify that according to the blah blah blah. Wala na siya supayan to. Ang gina-emphasize is ang word nga Purginos ko is gigamit to describe someone nga nailhan na dito sa una. No? Sa philosophy, lahi nga panapot ani, lahi ni Calvin, lahi po ni Arminius. Nag-isgot sila sa about sa before the foundation, before no na daw sa Diyos kinsaya yung wasod. Pero atong masabtan nga simple raman ang paggamit sa mga Hebrew, no? Kung magamit sila ng Purginos ko, ano sila nag-isgot about sa before the foundation, God choose you, foreknew you. So foreknew means to formerly knew, to know before. So Israelites in the past who loved God and we called according to His purpose. Kasi mo aning pasabot, no? Basta pasabot ni Paul nga katong foreknew niya, foreknew ni God, called, justified, predestined is dili katong mga tao nga dipili na sa Dios sa wala pa na buhat ng kalibutan, kung dili katong mga tao nga unang nakasinati sa Dios which is ang mga Israel. No? Sila ba lang pinakauna nga dipili sa Dios? Wala na niya dipili, tawagin sila. So, i-predestined, no? Nakita na ito, natuman sa Israelites lang, natuman ang plano sa Diyos sa mga Israelites. E diya nga linyada, diya nga kaliwan, diya mo exist ang ipaabot nga Messiah, ang the way, the truth, and the life.
So according kay kang Dr. William Lane Craig, yun siya nga God foreknew them or knew them of old. Thus, it does not mean that God entered in the some former time into a relationship with the Israelites of today. It means that He entered a two-way relationship with the Israel that existed in early Old Testament. Napita tayo, eh? So, and He regards the present Israelites as integral with it. So, parang niya, no, ang different nyo daw ni God sa Romans 8:29 is, dili daw katong mga tao, magpili na sila sa wala pa ng buhat ng kalibutan. Dili katong mga Israel. Kaya atong masabtan kaniya, nga ang proginus ko, gigamit siya sa same regapon nga paagi, no? To describe someone nga ilan ay ilan na, like ni Elijah, ay itong ganiya, no? O sa Acts, same sila o paagi sa paggamit sa proginus ko. Di pwede nga malahi ang Romans. Nga gingat po na ito ang proginus ko. So, yun siya nga. So, what was Paul's intention? Baga, kung si Paul ang paistoryaho, no? Kung ato ay paraphrase, yun siya, Christians, don't worry. We know from past experience that God always work out everything for those who love God and are called to follow Him. If you want proof, look at those God previously knew, loved, and called in the past. Okay, new is nag-isgot mo na. For new, nag-isgot mo sa past event. Bato masabtan nga, for new means formerly known or known before. So, yun siya. He determined them to be conformed to the image of His Son, so that His Son would become the firstborn of many brethren. So, ang pasabot ani nila, no, nga kanang ingon sa Dios kay nga Romans 8:29, dili sa nagisgot lagi sa katong pipili na sila sa wala pa bata kalibutan, dili magita mo tuwada kay free will beta, no? Iya pasabot nga ang gigdan anis ni Paul is katong yang gi-address ani, yang gitukoy ani, yang gipasabot anis katong mga Israel. Amo gi una nga gitawag sa Dios, wala lang gitawag, dili determine, no? O gi-conform to the image of His Son. Dili katong panabot nga gipili na kadaan sa wala pa buhat ng kalibutan. Wala lang gipili kung gitawag. So, iya magpasabot nga, ang mga Israel yung example, no? Nga naman si Paul, mag-example, based siya sa karaan ng mga karakter sa Old Testament, like Esau and Jacob. Ikumpara niya kang Jacob, kung katauhan sa Israel, hilaptan sa laing nga nasod, ang Diyos yun, malaban nato, no? Dili niya pasagdan ang iyang katauhan nga madaot or mapawak sa kadaot. So, same yapon sa Christian, nga kung hilaptan punta sa ubang ng mga tao nga wala pa diya sa Dios, kita dili punta pasagdan sa Ginoo, no? God will protect us. So nga na ang pagi ni Paul, no, gina-compare ta niya sa una. Kung ang Dios ngani siya sa una sa Old Testament, samot na sa ato karon nga nata sa grasya, no? Kung unsa ang Dios kanya adto mo determine sa iyang plano sa Israel, how much more pagkaha kita nga nagtuo kang Christ. So what better example of God working out all things together for you? Other variable interpretation. So, for new or for known or for seed, kita na sa Diyos ng kuno. Some non-Calvinists believe that God's foreknowledge of an individual's fate is the basis for His decision to save them and predestine them to be conformed to the image of Christ. So, kumbaga, ang Diyos, mabutang ang Diyos na kalipinti sa tao. Ano lugar? Nagplano ko, kaya nakita, tamangin mo, kaya nagtuo sa ako. So mabutang ang plano sa Dios sa kaluwasan is nakadepende ang lugar sa tao. Mura ang lugar sa omniscient baga ang Dios, no? Muna ang bigyan po sa Calvinism ay kang Arminius, no? Mabutang ang Dios dili sa omniscient kay kadepende rin sa tao no? Nakikita, may gabi kung gamay rin nakita, mapadayon ba niya, matuman ba niya, or idayon ba niya yung plano para luwasan ng tao? Kung gamay rin yung nakita sa future nga dito sa iya. So, ano lang yung nakadepende ang tao, so mawala, mag-question na, saan yung Diyos niya, dependent sa tao. Mabi, kung nakita niya si Duna sa
Kani nga tuig ito daw to be what if sa sunod tuig wala na sila ito sa Ginoo. Kulyada ko para sa Dios. So pangit na lang naon nga na no ang Dios nakabase siya sa plano based ra sa unsay nakita niya sa timeline, sa future nga timeline. Ang Dios eternal man siya. Wa man siya nakadepende sa ato. Dili pa sa Dios nga mulambo pa sa pagtuon, mulambo pa sa kaalam. Dios lang sa daan nga nana ang tanan ng kaalam sa iya. Hindi ka pwede maingon nga na-learn maging sa Dios nga nain tuo sa iya sa maabot mo na nga buhat sa plano para luwasan ng tao. So, medyo against, no? Medyo igo siya, medyo maapektuhan ang kinaiya sa Dios. Kung yani man ang dihay, no? Nga nakabitimpi sa ato, mga tao, ang plano sa Dios. Wala may gingon na nga, I saved you because I saw you. Nga dito mo na ito, mga plano. Samtang na ito nga, pagbuhat sa plano sa Dios sa kaluwasan is out of love, hindi siya out of curiosity. No? Na-curious mo ng Dios sa pagtanaw sa timeline. Kita na dito si Juan. May ka nga nagtoo. Nagkitayo na lang yung plano. So, hindi man nga ng Diyos. So, God is omniscient, not only deterministic. No? Kumbaga, omniscient, kabalo sa tanan, ano siya tanan knowledge. Kabalo sa daan. Sa iya, kagalingon siya, nagdepende. Sa iya, kagalingon siya, nagsalig. Na kaniya buhaton nga plano para ni sa kaayuan dili tungod kay nagplano sa tungod nga kita niya nga naay ni tuo sa future. Mo po ni ang bigyan kang Arminius. Okay. Ato na ni pala isa na. Wala ka tanong man ani nga kaso. Basta ni pala. So ang tanong ng gibayan na kabalik sa Diyos. Thank you, Lord. Maayo ang Diyos. Sa tanang panahon, maayo ang Diyos. Ako ang tanan sa pagpanindog, atong abiyabihan, atong mga kaitsunan, samtang atong awito ng nalipay kong dako kay ikaw, Amen.